Alam mo ka-Jami, ngayon isi-share ko sa inyo ang unang number cake na ginawa ko at siya ay para sa first month milestone ng baby na aking co-workmate. So itong cake na to ay isa sa mga nagpahirap sa akin dahil ayan yung inspo na ayan yung design ng damit na sinend sa akin ni client. And daisy siya. Siyempre ang gusto niya is terno, yung kulay, color yellow. And then, nagtitingin ako sa internet, sa online ng mga inspiration. And then, mostly ang nakikita ko is rosette. So this time, gusto ko sana na maiba siya. And then, ang sabi ni client is, ako na yung bahala. So, akala ko, nung sinabi ni client na ako na yung bahala sa design is mas madali siya. So, in my case, mga ka-jam, hindi pala. Ang hirap pala kapag sinabi ni client na ikaw na yung bahala kasi nakaka-pressure siya and then wala kang paggagayahan. Kundi ano lang yung naiisip mo, yun yung gagawin mo sa cake. And then, in my case, sobrang nahirapan ako kasi, eto, tingnan nyo. Ito yung ginawa ko noong una. Hindi ako nag-coating, bali naked cake siya. Hindi rin ako naglagay ng coating sa top ng cake. So, nag-direct ako ng design. So, 'di ba? Kung titignan mo, cute naman siya, maganda naman siya. Pero, ako kasi para sa akin, hindi. And then, naglagay ako ng mga flower na parang daisy. And then, naglagay ako ng rosette. And then, naisip ko, kapag tinuloy-tuloy ko yung rosette, pwedeng matakpan si daisy. And then, dahil nga rosette siya, may mga parts na makikita yung cake natin na color black, which is hindi naman yun yung tema or hindi yun yung kulay nung 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 damit ni baby, which is color yellow. So, ayan, nung mga time na to, medyo hindi na ako mapakali. Medyo mahaba tong video na to. Itong video na to ay inabot ng 51 minutes and then fast forward ko lang siya. Imagine, ganon katagal ako nag-iisip kung tama pa ba itong ginagawa ko or kailangan ko pa ba siyang ituloy. Pero sa mga time na yan, hindi na rin ako nakakonvince sa sarili ko. Pero tinatry ko siyang gawa ng paraan. Ayan, nag-ano pa ako dyan, nag-pipe pa ako, pinuha ko pa yung 6B, pipe, and then dun ko nakita na kapag tinuloy-tuloy ko siya, pwedeng hindi na ma-emphasize yung bulaklak na ginawa ko. Ayan. 'Di ba? So, ayan, ang tagal ko talaga nag-iisip dito kung itutuloy ko pa. Ayan, and then nagte-testing pa rin talaga ako. Pero ang ganda nung color combination nito. Ayan siya, white and orange. Actually, hindi white na white yung bulaklak na yan. May pagka-yellowish siya kasi buttercream yung ginamit ko dito. And then, ayan, sobrang tinititigan ko siya. Parang tama pa ba to? And then sa paningin ko kasi, messy siya. And then, hindi talaga mabuo yung konsepto sa isip ko. And then, ayan, tinatry ko pa rin kung uubra ba siya, kung pupwede. Pero hindi talaga eh. Ayan. Hindi ko convince ko nila yung sarili ko na pwede, pero hindi talaga. So, eto pa, mga ka-Jami, madaling araw na to, and then may pasok kasi ako. So, parang medyo nape-pressure na rin ako sa time, and at the same time, inaantok na din ako. So, ayan, nag-decide na ako na, dahil hindi ako masatisfy sa sarili ko, ayan, nag-decide na ako na tanggalin siya, and then, nag-decide na rin ako na i-coat siya, i-semi-coat siya. So semi-naked yung ating cake. And then, ayun, nakalimutan ko maglagay ng dowel. Buti na lang, naalala ko siya. Kung hindi, baka gumuho itong cake na to pagka biniyahe ko. Then, ayan, naglagay na ako ng dowel dyan. Grabe mga ka-Jami, sobrang pinagpawisan ako sa cake na to. Yung akala ko, hindi ko siya magagawa ng maayos. And then, ayan, nag-mix na ako dyan ng pang frosting ng ibabaw ng cake natin. And then, nag-decide na ako na i-coating siya. And then, nung i-coat ko na siya, naisip ko, struggle pala mag-coating ng ganitong cake kapag flat. Ayan.
So, hindi ko alam kung paano bang gagawin kasi mas madaling magpakinis kapagka round cake. Ayan. Ang gusto ko kasi mangyari sana sa cake na 'to medyo aesthetic yung dating. Yung chic lang, konti lang yung design pero maganda. And then gusto ko rin kasi maging memorable 'to para kay mommy tsaka kay baby kasi nga first month ni baby. And eto, very memorable din sa'kin kasi ito yung first number cake na in-order sa'kin and number 1 din siya. So, ayan, nag-decide na talaga ako na i-quote. Ko-quote ko lang siya. So, etong experience na 'to mga ka-jammy ay isa sa mga ano din na yung mga behind the scenes ng mga baker. So, 'yan may mga experiences kami na na mahirap na nacha-challenge yung skills namin. And yung kagustuhan namin na maging maganda yung cake na isa-serve namin sa aming mga clients na dapat ma-satisfy sila. So, kaya talagang sobrang nakaka-pressure. And then, after ko i-coat, i-chiniller ko muna siya for mga 30 minutes. Ayan. And then, nung time na to, dalawa kasi yung cake order na gagawin ko. And then, yung isa rush order pa. In-order lang siya sa akin nung hapon. And then, kailangan ko siya gawin ng gabi para madala ko siya kinabukasan. And then, ayan. Nung after coating, actually decided naman ako dun sa flower na gusto kong gawin. So, ganun lang din yung ginawa ko. Nag-coating lang ako. And then, ginawa ko lang ulit yung flower na naisip ko kanina, which is yung daisy nga. Dahil yun yung design ng damit ni baby. Then, sa mga time na 'to, naiisip ko pa rin na tama ba 'tong ginagawa ko? Maganda kaya siya? Masa-satisfy kaya yung client ko dito? Ayan, kasi normally nga ang mga number cake ay ang ginagamit is yung mga rosettes, 'di ba? Yung mga siya, yung maraming rosette tas maraming design, gano'n. So eto, sabi ko, "Sige, bahala na basta gagawin ko siya kung ano yung nasa isip ko and sa tingin ko na maganda." Ayan. And gusto ko na rin kasi siyang matapos talaga. Kasi gusto ko na rin matulog. Nung kasi nagta-try din ako maghanap ng edible topper na daisy, pero wala rin akong makita. And then naisip ko kung ipiprinted ko siya, parang maganda ba, gano'n. So nag-decide na lang ako na ganito na lang yung gawin, na parang naka-embossed yung yung flower. And then, ayan, tinitignan ko siya nung time na 'yan. Sabi ko, ba't parang may kulang pa rin talaga sa design, hindi talaga ako nasa-satisfy. Hindi rin ako nakukumbinsi sa sarili ko na maganda siya. And then nag-iisip ako, ano pa kayang puwede kong ilagay? And then naisip ko na maglagay ng maliliit na bulaklak para ma-fill in yung mga spaces. Kasi hindi na talaga puwede yung rosette kasi masasapawan yung daisy flower. Ayan. Ayan, naglalagay na ako ng mga maliliit na bilog-bilog. Isip ko pa kung saan ko siya mga ilalagay. And then sabi ko, sige, bahala na basta ilalagay ko 'to. And then kung di talaga ako ma-satisfy na na dun sa ginawa ko, talagang magpa-plan C ako
Iibahin ko ulit yung design. Siguro sabi ko kung hindi ako magagandahan dito, gagawin ko na mga full rosette yung ano. And then ayan mga ka-jammy, namatay yung video. Kasi gusto ko sana hindi overpopulated yung number cake. Yan nga, gusto ko ganyan siya. Ayun, and then isa sa mga cute na design na nakita ko online is yung merong heart sa gilid. So, ginaya ko siya. Naglagay ako nag-cut out lang ako ng heart shape and then nilagay ko siya dun sa upper part ng cake. Para maiba lang, hindi plain na number yung nandyan. Tsaka nga, special kasi sa akin yung nag-order nito kasi kumare ko yun. And then, second bidding niya, inaanak ko yung una niyang anak. So, gusto ko sana maganda talaga 'to, then matuwa siya. 'Yan, naglagay lang din ako ng design diyan sa ano, sa heart shape na cake na 'yan. And then nilagyan ko rin siya ng mga small flowers. And then nalagyan ko 'to ng butterfly details. Para cute din. Medyo nahihilig ako sa mga butterfly lately, mga ka-jam. And then favorite ko talaga in real life ang butterfly. And then nag-decide na rin ako na lagyan ng mga kulay green na mga dahon-dahon. Ayan, sabi ko para ano, medyo magkaroon ng buhay, lagyan natin ng tangkay-tangkay, yung mga maliliit na bulaklak. Ayan, and then sabi ko, sige puwede na 'to. Partly, hindi ako masyadong satisfied, pero nung na-picturean na si baby kasama yung cake, yun nagandahan din ako and nagandahan din naman si nanay. And ito na po ang final look na ating cake. Thank you for watching mga ka-jammy. Please don't forget to like and follow for more cake videos. Bye-bye!